Ang mensahe po natin ay sa Galatia chapter 6 verse 1 to 10. Ang title po natin ay pagtutulungan sa pagdala ng pasanin. Okay, sino po ba dito ang may mga dala-dalang pasanin araw-araw? Grabe ano, pag magulang ka na, di ba ho, dati nung wala pa akong asawa, wala pa akong anak, hindi ko minsan ma-appreciate yung mga magulang ko kung paano nila tinatawid yung buong isang linggo, nakakainin namin. Yung buong isang linggo kung paano kami magtatagumpay, pero ngayon ho, alam ko na ang pakiramdam. Hindi ho madali. Tama po ba? Hindi ho madali ang lagi ka, may dala-dala ka. Yung salita ho dito na pasanin, hindi lang ho ito problema, kundi kasama na dito responsibility. Kasama na ho dyan lahat. At hindi ho madali ang mabuhay sa mundong ito dahil marami ho na tayong pasanin. Ang mundo pa ngayon ay punong-puno pa ho ng mga suliranin. Tandaan nyo po, hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang panahon, hawak yan ng Diyos natin. Kaya ang proteksyon, laging nagmumula sa Diyos. Lagi ang Diyos ang magsusupply ng buhay at kaligtasan sa mga anak niya. So pagtutulungan sa mga bagay, o pagtutulungan sa pasanin ho natin dinadala. Hindi tayo makakaiwas na makaranas ng kabigatan sa mga hamon at pagsubok ng buhay, pero, good thing, pwede tayong makaranas ng kagaanan sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. Amen po ba? Ngayon, ang tanong natin sasagutin dito sa mensahe natin, paano tayo magtutulungan sa pagdala ng pasanin? Sabi ko sa inyo, hindi tayo kailanman makakaiwas sa bigat ng pasanin na pwedeng meron tayo. Pero remember, tayo sa simbahan ay isang pamilya. Tayo sa simbahan ay hindi lang basta magkakapatid, tayo ay totoong pamilya. Tandaan, dalawa ang pamilya. Isa hong espiritual at isa hong laman. Yung pag sinabing laman, yan yung kapilyedo mo. Yan yung sabihin natin kamag-anak mo o yun yung angkan ninyo, pero mayroon ka pang espiritual na pamilya. At yan yung dapat mong ingatang pamilya dahil ang pamilya mo na yan ay hanggang langit. Amen. Amen. At ang tatay natin ay ang Diyos. Ang tatay ho natin ay ang Diyos. Pagdating ho sa langit, isa sa pinakamasaya at isa sa pinakamagandang senaryo na mangyayari sa atin, walang hanggang buhay, walang hanggang masagana at masayang buhay ang naghihintay sa atin kasama ng Diyos sa langit. At take note, hindi kubo ang bahay natin sa langit. Mansyon ang bahay natin doon. Hindi ho yun na sinasabi ng bibig ko lang. Basahin nyo ang Biblia. Nag-prepare ang Diyos ng mansyon sa langit. Doon titira ang mga anak niya. Kaya yung katabi mo na yan, tagapagmana yan, hindi ho ng kubo, kundi ng kaharian. Hindi ka ba na, parang hindi pa kayo na, alam nyo ho, magkaroon ka nga lang ng isang magandang bahay dito sa lupa, masaya ka na. At pag sinabi sa'yo, yung bahay na yun, nakikita mo na yan, 2 palapag sa'yo yan. Baka sa sobra mong saya, alam niyo yung expression, minsan sobra. Pero ho, ang prepare ng Diyos, hindi lang basta ho, magandang 2 palapag. Magandang maganda. Na hindi ho kaya natin hong, sa totoo lang, mahirap i-imagine, pero naka-prepare na yung lugar na yon dahil mangyayari po yun. So paano tayo magtutulungan sa pagdala ng pasanin? Una, sa pamagitan ng pagtutuwid sa ating mga kapatid na nahulog sa pagkakasala. Alam niyo ho, ang pinakamahirap mabuhay sa mundo na to. Bakit po? Dahil paglabas mo pa lang ng simbahan, nandyan na yung mga tukso. Paglabas mo pa lang ng simbahan, marami ka ng negatibong maririnig, galing ka pa lang sa isang positibong mensahe, galing ka pa lang sa makalangit na mga bagay, paglabas mo sa mundo, andyan na. Pero alam niyo po ba, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, free will, para pumili ng isang bagay na tama at piliin yung mali. Nasa atin ang pagpili. Pero ini-encourage ko po kayo, mga kapatid ko sa Panginoon, piliin lagi natin yung tama. Okay? Sa pamagitan ng pagtutuwid sa ating mga kapatid na nahulog sa pagkakasala. Okay, Galatia chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. May karapatan tayo na ituwid ang ating kapwa mananampalataya. Ngayon, ang problema sa mundo, o ang problema sa atin bilang mga tao, pag tinutuwid tayo ng kapwa natin mananampalataya, ang tingin natin, hinuhusgahan natin siya. Mali, di ba po? Meaning, pag tinutuwid ka ng iyong kabatiran, hindi ka dapat mag-resist, hindi ka dapat pumalag. Bagkus tanggapin mo yung pagtutuwid dahil yung nagtutuwid sa'yo, mahal ka niyan. Amen? Amen. Minsan yun din ho ang mahirap intindihin sa mag-asawa. Pag ang mag-asawa ho, tinutuwid yung isa, minsan ho, nagre-resist. Pero ho, babalik kayo dun sa word, kaya ginagawa yung pagtutuwid dahil ayaw
nung kapartner mo o yung nagmamahal sa'yo na mapahamak ka. Ganon ang Diyos natin. Sa panahon na may mga mali tayong ginagawa, may mga bagay na hindi angkop sa harapan ng Diyos, at pag itutuwid tayo ng Diyos, hindi dapat tayo pumalag. Anong gagawin ho natin? Dapat tayo magpasalamat at magpakababa dahil tinutuwid tayo ng Diyos. Amen. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yun ang problema. Ano ho? So dalawang bagay ang sabi dito ho, kayong pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Pwede tayo magtuwid ng kapatiran, pwede natin itama ang isang tao pag siya'y nasa mali. Kapag, ito ho ang, take note sa word ha, kapag alam natin ho na tayo ho ay nasa Espiritu. Ano ibig sabihin nun? Dito ho, ang definition po ng word na tayo ho na pinapatubayan ng Espiritu, ibig sabihin tayo mga mature at matatatag na mga Kristiyano. Pwede tayong magtuwid sa iba kung alam mo sa sarili mong mature ka, at alam mong matatag ka sa pananampalataya. Napakahirap magtuwid ng iba kung yung ginagawa ng iba ay ginagawa mo rin. Amen. Napakahirap po nun. Pero, sabi dito ho, gawin natin ito ng buong hinahon. Ito lang ang advice ko sa mga may mga tendency magtuwid ng iba. Kapatid, gawin natin ng mahinahon. Okay? Ang ganda ng advice ng Biblia, no? Pag may nakita kang kapatiran na gumagawa ng mali, hindi mo siya kailangan sugurin, hindi mo siya kailangan ipahiya doon sa maraming mga tao. Take note, ang pinaka-the best mo magagawa, kausapin mo siya ng mahinahon. So mahinahon, dahil lang sabi dito, kasunod po, pag mahinahon daw ho, na ituwid natin ang ating kapwa, kapatid na nagkakasala o nagkakamali, mag-ingat ka, dahil darating ang panahon, mababaliktad ang sitwasyon, siya naman ang nasa matuwid na pamumuhay, at minsan tayo naman ang mali. Tama po ba? Hindi ka laging malakas, hindi ka laging mabuti. May mga panahon sa buhay natin, mababaliktad yan. Siya naman na tinuturuan mo, isang araw, ang babalik sa'yo at magtutuwid sa'yo dahil ikaw naman yung nasa mali. Kaya nga, kung itong word na to ay gagawin natin, maging mahinahon, sa susunod na ituwid ka niya, pareho ang mangyayari. Amen. May nagigets po ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Nakakagaan siya ng isang pasanin. The moment na hindi ho mag-ubra ho ang isang, mabigat na kasi. Pagka mag-asawa ho ay may samaan ng loob, sobrang bigat niyan. Kasi sasabog, tama? Sobrang bigat niyan, sasabog pareho kayo. Pero ho, kung papasukan natin ito ng advice ng mensahe, mahinahon. Makatutulong to para magaanan ang bawat isa. Okay, mag-ingat. Dahil may mga panahon, tayo naman ho ang nandun sa pwesto na tayo naman ang sesermonan, tayo naman ang i-rebuke, pero prepare ka. Dahil kung paano ka nag-rebuke na mahinahon, maayos sa iba, ganun din ang magiging mangyayari sa iyo. Amen po. Okay, pangalawa. So, 4 po ang points natin. Paano tayo magtutulungan sa pagdala ng pasanin? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagdala ng ating sariling mga pasanin. Kung gusto natin makatulong na makagaan at magpasan, halimbawa nakita natin, ay ang daming problema nitong kapatid na to, ay huwag ka nang dumagdag. Pakiusap po, kapag nakikita natin ang isang kapatiran ay may problema, ngayon, dahil nakita mo yung problema, ang tendency ho, minsan ang tendency, minsan tayo pinapatulan pa natin, wag. The moment na nakakita ka ng isang taong punong-puno ng pasanin, kung meron ka, pasanin mo yung sayo at tulungan mo siyang bawasan yung pasanin niya. Makakatulong kung ang ating pasanin hindi na natin ipapapasan sa iba. Okay? Ano sabi dito ho? Galatia chapter 6 verse 2 to 5, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Anong utos ng Panginoon? 2, hindi 10. Sa lumang tipan, may 10 utos ang Diyos na wala ni isang nakagawa, kahit si Moses. Sabi ng Panginoon sa 10 utos, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Pangalawa, huwag kayong gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang dami. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya. Ang dami na sunod-sunod doon. Sa dami noon, dahil 10 nga siya, walang isang tao na buhay na nakasunod ng 10 utos. Sabi ng Panginoon, Diyos Ama, ngayon pagdating ng bagong tipan, dala-dala ni Jesus Christ, hindi 10 utos. Ilan? 2. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Pero sabi ng Panginoon, hindi natapos doon. Pangalawang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung mensahe natin na pagtutulungan sa pagdala ng pasanin ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Kapatid,
pasanin mo yung iyong pasanin, dahil matured ka na o matatag ka ng Kristiyano, matibay ka na sa pananampalataya, at the moment na mayroon kang nakitang kapatid na kaya mo naman bitbitin yung isang part sa kanyang kabigatan, tulungan mo siya. Yun ang message. Kung inaakala ninyong kayo ay nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nababatay sa kanyang gawa, huwag na niyang ihambing iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanin. Yun ang sabi. Okay, sabi dito yung atin hong conclusion sa message na to, huwag na tayo maging pabigat o kabigatan ng iba. Okay, huwag daw tayo na maging pabigat o kabigatan ng iba. Paano ba mangyayari yung magiging kabigatan tayo ng iba? Paano kaya yun? Paano ho natin mararamdaman na tayo ho ay nagpapabigat pa sa iba? Okay, sabi dito una, huwag tayong magyabang. May tendency po ba na mga Kristiyano ay pwede din magyabang? May mga part na pwede. Okay, kanina may mga kapatid tayo na nagpatotoo. Isa sa pinakamagandang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano ay tugunin ng Diyos paisa-isa ang kanya mga prayer request. Ang tanong mo dito, may mga prayer request po ba kayo? The moment na tinugon ng Panginoon ang mga prayer request nyo ng paisa-isa, o halimbawa ho, may prayer request kayo na marami, tas tinugon ng Diyos lahat, ang tendency ho niyan sa isang Kristiyano ay magyabang. At baka sabihin niya sa sarili niya, Lord, mas matibay ako mag-pray. Lord, mas matibay ang pananampalataya ko sa aking mga kapatid. Ang sinasabi ng message, ingat tayo dahil hindi dapat gano'n ang buhay. At hindi dapat gano'n ang asal ng isang Kristiyano. The moment na tayo ay tinugon ng Diyos, hindi natin kailangan magyabang. Pangalawa, hindi rin natin kailangan maghambing. Ang buhay at tugon ng Diyos ay hindi minsan sabay-sabay, pero tutugunin ng Diyos ang lahat. Amen po ba? Pero palakpak tayo. Hindi po. Pero palakpakan natin po yung mga tao na tinutugunan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Sabi ng asawa ko, hayaan mong pumalakpak ka muna ngayon dahil darating ang panahon, sila naman ang papalakpak the moment na magkaroon na rin ng tugon ang iyong mga panalangin. Alam ko ho, may mga nandito nagpipray ng sariling lupa, sariling bahay, sariling sasakyan. Lahat ng yan ho ay hindi ho mali. Pero sa part na yan ho, habang tayo nagpipray sa Panginoon, dapat mas lalong lumalim at maging mas maganda yung connection natin sa Panginoon. Amen ho? Kasi alam nyo ho, ang nakita ko, habang wala pa lang isang tao ng isang bagay, lalo siya nagiging relational sa Lord. Kasi kung kailan ka mahina, kung kailan ka walang-wala, doon ka nagiging mas excited mag-pray. Mas excited ka tawagin ng Diyos at sabihin sa Lord, tulungan mo ako. The moment na nagkaroon ka na ng lahat ng bagay, huwag na huwag mong babaguhin ang attitude mo na ganon. Pwede po ba ganon? Pag pinagpala tayo ng Panginoon, ituloy-tuloy natin ang ganong puso. Okay. Tayo mga matatatago, mature ng Kristiyano, ang dapat una, tumutulong at hindi na yung tinutulungan. Ang pinag-uusapan natin dito, spiritual. Pangalawa, ang sumasaway at hindi na ang pasaway. Tuloy natin ho. Pangatlo, mabilis lang po ito. Paano tayo magtutulungan sa pagdala ng pasanin ng ating mga kapatiran sa pamagitan ng pagbibigay ng tama? Alam niyo po ba may maling pagbibigay? Nakarinig na ba kayo sa word na maling pagbibigay? Ang isa daw sa pinakamagandang disiplina ng magulang sa kanyang mga anak, especially kung ang magulang ay nakaluluwag, hindi ho laging bibigyan. Marami na ho na pariwarang anak dahil mali ang pagbibigay. Okay, saan na tayo? Galatians chapter 6 verse 8. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat bahagihan ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, magtanim tayo ng mabubuting bagay dahil darating ang panahon ng pag-aani, mabuting ani rin ang ating ani. Tandaan nyo ho, pag lagi mag-glorify ang Diyos sa asal mo, ituloy mo. Pag hindi mag-glorify ang Diyos sa iyong asal, kapatid, kailangan natin magbago. Okay? Sa pamagitan ng pagbibigay ng tama, sabi dito, magagandang bagay, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Take note sa word kung ano yung tinatanim sa ayaw at sa gusto mo, yun din ang aanihin mo. Nagtanim ka ba ng mabubuting gawa sa mga kapatiran? Nagtanim ka ba ng mabubuting gawa sa mga tao kahit masama sila o hindi sila maayos tangnan? Hindi mo maiiwasan ang magandang ani. Hindi mo maiiwasan ang magandang ani. Sa pagtatanim natin, huwag niyo tingnan yung mukha.
Ang iba kasi, wala ko dito maaanin, dito professional, hindi ho. Mas magandang ang tamnan, yung mga taong walang kakayanang ibalik sa iyo yung tinanim mo, kasi Diyos ang magbabalik. Pwede ba natin palapasin sa ganung bagay? Sabi ng Panginoon, yung mga taong tumutulong sa mga walang kakayanan, parang ako ang kanilang pinulungan at parang ako ang kanilang pinautang. Sabi sa Kawikaan. At may mga tayong sa bahay natin, may mga parang nagmumukhang pulubi, pinapapasok mo, pinapakain mo. Alam mo ba minsan, mga anghel yan, na nagbabalat kayong tao, at dahil winelcome mo, isang araw, pag nandun na tayo sa langit, sasabihin ng anghel, alam mo bang pinakain mo ako sa bahay nyo? Ha? Ikaw ba yun? Sino ka dun? Hindi, totoo nangyari to. May mga panahon na darating sa ating buhay, susubukin tayo magtanim, kahit konti ang pananim natin, hindi kailangan malaki. Kailangan sa pagtatanim o pagtulong, yung word na tanim po ay pagtulong. Sa pagtulong ho natin, hindi ho kailangan yung amount, yung portion, yung laki, hindi po kailangan ito. Samahan mo lagi ng puso ang pagtatanim para sa kapwa. Sabi dito ho, dalawang uri ng pagtatanim o pagtulong, maaaring tumutulong tayo sa mga bagay na pangmundo. Yung mga bagay na tinutulong natin sa pangmundo, ang ani mo niyan, pangmundo. Pero ito ang pinakamaganda. The moment na tumulong ka ng mga bagay na espiritual, ang aanihin mo ay espiritual na bagay dun sa buhay na walang hanggan. Yung mga nagwiwin na mga tao para sa Diyos, ang iyong ani ay, ang iyong ani habang buhay nakasama sila sa langit. Yun ang pinakamagandang regalo. Yung nawin mo ay makikita mo pa rin, kasama mo pa sa langit. Eternal. At huwag tayong papayag, yung mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, lalo yung mga special quote-in-quote natin, best friend, huwag na natin hayaan na mga best friend natin, hindi natin nasisira ng salita ng Diyos. Dahil the moment na yan ay kunin ng Panginoon na wala pang Kristo sa puso, maniwala ko kayo, hindi siya papasok ng langit. Dahil ang tinatanggap sa langit, hindi ho mababait. Hindi ho rin, ang tinatanggap sa langit po ay yung may Kristo sa puso. Eh pastor, paano po ito? Mayroon pa akong bisyo, mayroon pa akong sama ng ugali. Babalikan ko lang, sino ho dito ang walang ganun? Lahat tayo ho, may mga kasiraan, may mga kahinaan, maski si pastor ho, marami pa akong kakulangan. Pero sigurado akong ligtas ako, kasi si Kristo ang aking tagapagligtas, hindi ang sarili ko. Amen. Kung si Jesus ang tagapagligtas mo, sure ang kaligtasan mo. Kasi hindi ni isa man sa atin dito maliligtas ang isa. Kaya nga ang win natin, hindi papunta sa atin, papunta kay Jesus. Okay? Last na point, so dito tayo magtatapos. Paano tayo magtutulungan sa pagdala ng pasanin ng ating kapatiran sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti hanggat may panahon at pagkakataon pa? Kaya't huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Mga kapatid, alam ko, mayroon ditong mga sobrang tumulong. At sa sobrang tulong na ginagawa mo, pagod na pagod ka na. Pero ang sabi ng mensahe ng Panginoon, kapatid, huwag kang manawa. Yes, pwede kang magpahinga, mapagod, pero huwag ka sanang manawa. Okay? Sabi dito, kaya nga basta may pagkakataon at ay gumawa tayo na mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa ating kapatid sa pananampalataya. Sabi dito, hanggat kaya. Hanggat kaya, gumawa tayo na mabuti. Pag sinabi hanggat kaya, hanggat may lakas, hanggat buhay, kapatid, tuloy mo lang ang paggawa ng mabuti. Eh pastor, wala pa ako naaani dun sa mga taong ginawang ko na mabuti. Balikan ko lang, huwag kang mag-expect. Hayaan mo sa right time, sa kairos, yung word na kairos, appointed time, sa appointed time ng Diyos, darating lahat yan, yung pag-aani. Maaaring hindi doon sa tao na tinamnan mo, pero magpapadala ang Diyos ng ani mo. Kasi bakit hindi pwede kong masira ang mensahe ng Diyos kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. Nagtanim ka ba ng mabuting mga bagay doon sa tao na kilala mo, pero ang balik sa iyo ay masasama, hindi yun ang ani mo. Maaaring hindi ka mag-aani sa kanya, pero mag-aani ka sa mga taong ipapadala ng Diyos sa iyo. Alam nyo bang hindi mawawala sa sanlibutan ng mga taong manluloko? Pero hayaan mo na sila, mananagot sila sa Diyos. Mananagot sila sa Diyos. Okay? Hanggat kaya o kaya buhay pa tayo at malakas pa, sabi dito, sa lahat ng tao, wala tayong dapat piliin. Kapatid, kung gusto mong gumawa ng mabuti, wala ka dapat pipiliin. Okay? Ay, pastor, ito ang gusto kong piliin kasi gusto kong tulungan kasi ito, deserve. Deserve niya, deserving to. Minsan yun ang ating, pagka deserve yung tutulungan natin, pero hindi po. Kailangan daw po, ang sabi dito, sa lahat ng tao, may special mention, lalo na sa ating mga kapatiran.
Kung tumutulong tayo sa ibang tao, kung tumutulong tayo sa mga anak, sa mga magulang, kung tumutulong tayo sa ibang tao, di ba ho ang utos sa atin, mas i-priority natin ang ating pamilya. Ganon din po sa spiritual na prinsipyo, kung tumutulong tayo sa ibang mga tao, higit ang ating pamilya. Spiritual. Sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo mapagod, mananawa sa paggawa ng tama o ng mabuti. Okay, tandaan, makakatulong tayo magdala ng pasanin ng iba kung matututo tayong magtuwid. Okay, Pastor, gusto ko makatulong pag-aanin ang bigat na dinadala ng ibang tao. Kapatid, pwede mong advisean siya na magbago siya ng buhay. Sabi dito, matuto tayong magtuwid, matuto tayong pasanin ang ating mga sariling pasanin at huwag nang ipapasan sa iba. Kapatid, hindi na tayo mature. Tayo mga mature na kailangan pasanin ang ating pasanin at kung may nakita tayong mga hindi kaya ang pasanin nila, tulungan natin sila. Ganun na ho ang asal natin. Matuto tayong magbigay ng tama, matuto tayong huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa ganitong mga paraan ay makatutulong tayo sa iba sa kanilang mga pasanin para gumaan. Tayo ay nilikha ng Diyos para makagaan. Nilikha tayo ng Panginoon na matatag, malakas, para magpagaan naman ng pasanin ng ibang tao. Kapatid, panahon na para magtulungan tayo. May problema lang ho. May isang problema kaya hindi natin matulungan ng isang tao dahil puno pa rin siya ng yabang sa sarili niya. Kahit alam niyang hindi niya na kaya. Paano mo tutulungan ng isang taong ayaw naman ng tulong? Yun ang problema sa may mga taong ganon. Kaya ho ako, pag ako ho, nabibigatan na, pag ako ho ay hindi ko na kaya, buti may asawa ako, nagsasabi ako sa kanya. At syempre, pag kami mag-asawa, hindi na namin kaya, may pamilya kami, may mga magulang kami, pwede namin sabihan. Pero ho, ang aming attitude, personally, pag mabigat sa amin, at ayaw namin magpabigat sa mga magulang namin, pinupunta namin sa Diyos. Naalala niyo yung mensahe ng Mateo chapter 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayo napapagalat na bibigatan, at pagpapahingahin ko kayo. Ang sarap. Amen ho. Ang sarap sa pakiramdam. So ang hamon ho sa atin sa oras na ito, magtulungan tayo sa pagdala ng ating pasanin. Huwag tayong maging kabigatan sa iba. Pakiusap, huwag ho sana tayong maging kabigatan sa iba. Kung alam mo sa sarili mong mature ka ng Kristiyano, huwag ka sana magdulot ho ng kabigatan sa pastor. Huwag ka sana magbigay ng kabigatan sa mga leaders. Kasi bakit po? Mayroon na yan silang pasanin. Tandaan nyo ho, may pasanin na tayo. Ngayon kung gusto pa natin magpakarga, sorry sa word ha, may mga tao kasi, sorry sa word, babanggatin ko to pabebe. Alam niyo yung word na pabebe? Kaya naman niya, gusto lang talagang magpakarga. Pabebe nga eh. Pero umahanga ako dun sa mga kapatiran, kasi sa simbahan naman na to, ang turo talaga ng pastor, hindi lumapit sa pastor, lumapit ka kay Jesus. At naniniwala ho ako, kaya ho kami ni Sheila, kami ho bilang pastor ng simbahan ito ay hindi ho maraming mga kapatiran na lumalapit sa amin kasi ho ang lapit na nila kay Jesus. At naniniwala akong mas magaling si Lord. Amen. Mas magaling si Lord dahil doon naman tayo lahat. Huwag tayong maging kabigatan sa iba, huwag tayong maging dahilan ng paghihina ng iba, bagkus maging kagaanan at kalakasan nila tayo. Doon po natapos yung mensahe ng Panginoon. Amen po. Bago ako mag-pray, minsan pa, ito ang mensahe ng Panginoon, magtulungan tayo sa pagpasan ng pasanin ng ating kapatiran. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.